po ako makapagbabas kayo sa aklat ng Mateo. Matthew 15, 103. Ito ay panahon ng Kapaskuhan, ang bagong taon. Tayo po ay namulat sa panahon na wala pa tayo kay Kristo sa mga bagay na pamahain. Amen po. Mga bagay na itinuro sa atin, ang mga pangulat natin sa ating mga pamilya. Ito guys, at ibig ipalam ng Diyos na tayo makalaya dito. Amen. Tayo po ay marinig sa mensahe ng Diyos. Ito po yung mga minanang tuturuan. Amen po? Amen. Nabuhay tayo sa mga pamahiin, nabuhay tayo sa mga diba? Sa mga mali natin nakabulatan. Pero ang sabi po, share ko lang po sa University Brother dito kagabi. Bago ko dumawag sa topic na ito. Sa unang Korinto, 7 verse. Simula ko po sa 20 hanggang 22. Maganda po yung kanyang mensahe. Ang sabi po niya dito sa 7 verse 20 hanggang 22, pakinggan po natin mabuti ang mensahe po ng Diyos. Hindi talaga ito yung pinaka-topic, pero gusto ko mag-share sa inyo na tayo dumating na sa Panginoon, tayo ay mayroon ng pagbabago. Amen po? Ang sabi po niya dito sa 20, manatili ang bawat isa sa kalagayan niya na siya ay tawagin ng Diyos. 20 po yan, ng Korinto. Huwag kang mag-alala tungkol doon, sabi niya dito. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Pag natin si Lord. Ngunit kung may pagkakataon kang maging malaya, samantalahin mo. Pagkakataon na natin ito. Amen po? Samantalahin mo. Sabi sa 21, ang dating alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na. Ang dating alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Palapakan natin si Lord. Kung bakit tayo narito? Kasi pinalaya na tayo ng Diyos. Saan mga kalayaan? Anong puro yung pinagnilayaan mo? Ikaw ba'y nakakulog? Ikaw ba'y nakadilanggo? Pwede po. Bilanggo ka ng mga minana nating katuan na mula ka natin sa ating mga magulang, sa ating mga mininuno, yung mga tradisyon, yung mga lahat ng mga bagay na hindi natin nauunawaan noon, ay pinapaunawa sa atin ngayon. Kasi sinabi niya, saman kung may pagkakataon samantalahin mo ang paglaya. Amen. Nung tayo wala pa sa Panginoon, marami tayong sinisilibrate, di po ba? Sa buhay na ito. Ang sabi niya rito, dun sa mga minanang katuruan. Ano ang sabi po ng Mateo? So, ang Diyos ay nagsasalita na kung ikaw ay malaya na, manatili ka ng malaya at maging alipin ka ni Kristo. Noon alipin tayo ng sakong-sakong pamahilig. Amen. Pero ayaw ng Diyos na mabuhay tayo nun eh. Kasi nasa pananampalataya na tayo, hindi ka nabubuhay sa kautusan. Basahin po natin yung Matthew 15:1-3. Sabi po niya rito, pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, at siya'y tinanong nila, yung mga Pariseyo, yung mga dalubhasa sa kautusan, lumapit at tinanong si Jesus. Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Narinig niyo po ba? Bakit nilalabag niyo, sabi niya sa dito, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila na hindi mo na naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Sabi sa 3, sinagot sila ni Jesus,
nilalabag ng utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Yung mga minana sa tradisyon pala, di ba? May mga kultura, may mga tradisyon. Sino yung nagtatanong? Yung mga dalubhasa sa kautusan. Dalubhasa ka ba sa kautusan? O dalubhasa ka sa pananampalataya? Iba na yung pananampalataya at kautusan. Tayo nabubuhay na sa kapangyarihan ni Kristo, tayo nabubuhay sa mga kautusan na nagpapakilala na tayo nagkakasala, tayo mga ganito, ganyan. Amen po? Dahil as ibig ng Diyos, nasa mga panahon kayo na tayo nasa Panginoon na, maging alipin tayo ng Diyos, tayo maging alipin ng ating mga minanang katuruan. Panapakan po natin si Lord. Naunawaan niyo po ba? Kasi noong mga nakaraan pa lang, di ba, dumaan yung 24. Pasko, no? Aligaga ang marami. Kailangan nila marami ang punta. Tayo po ba? Aligaga ba tayo? Di ba natutunan natin sa Diyos na maging alipin ang Diyos, maging alipin ang ating mga nakiramulatan? Di ba? May pagkain tayong marami. Salamat. Kung may pagkain tayong iyan, salamat pa rin. Hindi tayo nag-aksay ng mga oras, ng mga pera para mamili ng mga pamasko. Umili ng maraming pagkain, magandang pagkain na kinabukasan ay wala kang maisain. At inubos mo na din Pasko. Amen? Amen po. Nung panahon na malapit kasi magkaroon tayo, namumutang tayo, dahil gusto natin magkaroon ng maraming hain. Magandang handa. Pero sa lahat sa Panginoon, naunawaan natin na ang buhay hindi nabubuhay sa garbong. Magandang handa, magagandang damit. Pero ngayon, salamat kung may nakain nila na sarap. Hindi niya tayo nag-ayon sa selebrasyon ng mga kapasuhan. Ngayon, pag-uusapan natin yung katuruan, yung mga minatay katuruan sa panahon ng New Year. Diba? New Year na ngayon eh. Matapos na yung taon. Kung bakit naranasan ako sa yung panahon ng ganito patuturo, hindi ng Panginoon. Bagay, wala akong magagawa. Dito po tinabat ng Diyos eh. Nag-iisip ba kayo ng maraming handa? Bagong taon ngayon, nagbabagong taon na, ilang araw na lang. Sabi nga, ilang tulog na lang, pagtutukan na. Napakatuto ng Diyos, bakit? Kung noon nag-iisip tayo na mga paggastusin, para lang sa mga magarbong handaan, ngayon hindi na natin nila iniisip. Di ba magaan? Kaya may bagong sapatos, may bagong damit, may pamasko, may mga pagregalo sa mga inaanak. Maraming masarap na pagkain na kain sa mesa. Ngayon nakalangin na tayo. Di ba ang laking gaan? Hindi ka namin pressure sa buhay mo na. Kailangan mo maghanda ng marami kasi kinabukasan sa idong bigasan mo. Wala ka lang maibili, na inubos mo na ng 24. Ay, nilipas mo ay kakaroon magsasayin na bago mag-New Year. Di ba? Pagkano buhay nung natutunan natin kay Kristo yung mga ganitong bagay, tinuturuan natin Diyos na matutong magmura yung pag-disipin, yung pagbabagin sa buhay. Piling yung mamahaling bagay. Daming mahal ka na minsan, nag-iibita pa naman kahit bahay. Pero salamat sa Diyos. Amen? At ang sabi ng mga Pariseo, bakit daw nilalabag ng mga alagad ni Jesus yung mga minanang katuruan ng kanilang mga ninuno? Kumakain sila na hindi sila buhugas ng kamay. Makwento ko lang ako yung probinsyana. Nagdadamag ako, nagbubukid ako. Kumakakala ako ng lupa, ang nakakak ko yung mga damo. Kumakain ako, hindi nagbuhugas ng kamay kasi wala nung tapa, wala nung sapa, wala nung ilaw, wala nung tubig. Pero ngayon, sisend na lang, hindi wala ko nakaramdaman ng kasakit ako dahil sa mga nakain kong kinakakan ko yung lupa. Amen? Sabi ng Panginoon, basahin po natin, ang sabi po niya rito sa 16 hanggang 18. Simulan ko po sa 15. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag po nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. Alagad po siya, ibig sabihin yung salita ni Jesus ay matalinghaga sa kanilang pagkaunawa. Sinabi niya sa 16, at sinabi ni Jesus, pati ba kayo wala rin pang-unawa? Hindi ba ninyo nalalaman ang mga pumapasok sa bibig
ay tumutuloy siya diyan at pagkatapos ay idinudumi. So, ibig sabihin, yung sobrang linis na nanggaling lang naman sa kautusan, hindi naman utos ng Diyos na pag kumain ka, maghugas ka. Eh, paano kung walang damit, hindi ka nakakain? Dahil hindi ka naghugas ng kumain. Tama po ba? Ay, wala ng kain mo. Walang tubig, hindi ka kakain. Walang tubig, walang hugas ng kamay. Dahil magdudumi ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam ang nagpaparami sa tao, yung lumalabas sa bibig. So, ibig sabihin, itong mga katuruan na ito, itong mga kautusan na ito, na sinasabi ng mga Parisiyon, ito yung lumalabas sa kanilang bibig. Na ito hindi utos ng Diyos. Sino yung nagdudumi? Sila ba? O yung taong pinagbibigaan niya? Yung mga alagad ba ni Jesus o yung mga tao ang nakatingin? Hindi kayo nagbukas ang kamay, kumain kayo. Sa tingin niya, sino po yung dumadumi? Yung mga Parisiyong may maling kaisipan. Yung turo nila. Yung kailangan sundin nila yung turo ng Diyos. Sabi ni Jesus, hindi dumudumi yung kumakain nang hindi na dinudumi. Pero yung lumalabas sa bibig mo na ipinapangaral mo galing sa kautusan, nagpaparami sa iyo. Amen, tama po ba? Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Kung uunawain natin mabuti ang kalimhagan ng salita ng Panginoon, marami hindi pinapakahulugan. Kung yun ay turo ng Diyos, kung nabasa mo sa Biblia, na sinabi ni Jesus, sabihin mo. Pero wala naman sinabi si Jesus, sinabi lang ng mga tagapagturo ng kautusan na labag sa pananampalataya. Ay, mo pong gawin. Amen. Tama po ba? Kasi di tayo mabay sa kautusan eh. Tama tayo kautusan. Wala naman tayong nilalabag sa kautusan. Nabubuhay tayo sa pananampalataya ayon sa pangalan ng Diyos. Yung tayo sabi niya, kung ikaw ay malaya, kung ikaw na ni-elipin ng mga kautusan, ng mga tradisyon, ng mga kultura, alipin ka niyan, nung nakilala mo si Jesus, ay malaya na yan. Amen. Ngayon, kung aalipin ka, yung pang-aalipin na sa mga utos ng Diyos, doon ka na pumaloon. Kaya alam mo na, hindi ka nagkakasala sa kanyang mga kautusan, sa mga kanyang mga sinabi. Kasi, ang kalayaan ay nasa Diyos. Amen. Ano ko ba? Maraming inaangkong kay Jesus na yun. Kinapo sila ng tulog sa tubig. Amen. Purihin ang Panginoon. Ganyan kamuti po ang Panginoon. Sasabihin niyo, ganyan talaga magturo. Kasi anong brutal yung bibig niya. Anggap ko na po yun. Pero pinakasabi ng Diyos. Amen po? Amen. Ganun po ang sinasabi ng Biblia. Si Jesus po ay nagsasabi, sinabi niya sa mga Pariseo, na hindi dumudumi, hindi nagpaparami sa tao yung kanyang kinaibilis na hugas ng kamay. Maliban doon sa sinasabi ng mga Pariseo na minana nilang katuruan at patuloy yung pinapatupad doon sa kanyang mga masasakripan. Salamat sa Lord. Hindi tayo nabubuhay sa mga turo ng Pariseo. Amen. Nabubuhay tayo sa turo ni Jesus at sa pagkakaroon ng ating buting pasto. Amen. Papalapakan natin sa Lord. Ipinapapatid po yan ng Diyos sa atin na kailangan natin makalaya sa bagay na yan. Gusto nating malasap ang pagsama ng Diyos, kailangan natin sumunod sa utos ng Panginoon. Amen. Amen po? Ngayon, ang sabi po sa Galatia 4, ang sabi po sa Galatia 4, ito daw po ay pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. May tinatani kayong mga araw, ang sabi po niya rito, may tinatani kayong mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Nung tayo wala pa sa Panginoon, mayroon daw tayo mga itinatanging mga araw, mga taon, mga buwan. Ano po yun? Nagsisimula po yung pagtani ng mga araw sa panahon ng
mga bilog-bilog na damit, mga bilog-bilog na pagkain. Ang sabi ng marami, nung ako'y wala ko sa Panginoon, huwag kang maghandaan ng manok, malas yan. Kasi ang manok ay isang kahit at isang tuka. Ay kung yung kakayan mo lang ay manok lang kaya hindi ng pera mo, hindi ka na magluluto. Kasi wala, malas nga yun. Ginutong pa rin sarili mo sa mga minanang katuruan mo. Ay kung malaya ka nun, hindi malaya ka pamili kung ano yung wala kaya sa puso, wala kaya ng budget. Amen. Huwag kang magluto ng manok. Isang kahit isang tuka, isang tao kang magiging. Tignan mo? Eh kung hindi ka natuto sa Biblia, wala naman sinabi sa Lord na ganyan. Amen? New Year po yan, ha? Kailangan maraming bilog-bilog na prutas kasi pagpapalaking ka lang. May mga bingko, malalagkit, may mga paputok. Kasi ang paputok daw, ay nagpapatanggal ng malas o sa mga espiritu. Ay kumain na kayo ng bingko. Hindi ka nagpapapot, hindi ka nagpapasok, malalagkit. Ay di ba, ikaw kamay mo, tumawa ka ng paputok ngayon, nagsindi ka ng paputok. Diba? Bawang! Ay, hindi mo may tiyo sa kamay mo yung paputok na malagkit. Ang sa tingin mo, tiyo, teka, pinagpala ka, tanggal yung kamay mo. Alam mo paputok, hindi yan swerte. Ang nagbibigay ng pagpapala ay ang Diyos. Amen. Hindi yung mga nakitunan natin sa ating pamilya. Sa kalat yung paputok, di ba? Ano yung nangyayari? Doon sa may mahihina yung baka, nalalangat yung mga pulbura. Sineperwisyo tayo. Kaya gagawin natin sa pamilya, magkukulong mo sa ating mga bata. Lalabas sa pating mga usok ng paputok. May paputok ka ba kayong bibili sa New Year? Wala na po. Kung maglulot ang bibig, huwag kayo may papaputok, baka maputulang ang inyong kamay. Hindi, ayaw na wala yun yung... Ano ba, 5-star ba tawag doon? Winiwig-wig ko, hagalan kumubas, ay di sumabot mo sa kamay mo. Di hospital naman yung bagsak ko, mabuti ko, may natirapan dito sa dahil mo. Nakunuhan niyo po ba? Amen. Saan yung swerte doon, di ba malas yung aabutin mo? Dahil nga, kailangan mo paputok kasi nang natutunan sa ating mga magulang. Pero nagtuturo po ang Diyos. Huwag tayong mabuhay sa mga pamahiin, sa mga bagay na tinuturo na nagis na natin kasi nasa Diyos na tayo eh. Amen. Oh, New Year ang una. Pangalawa ano? Di ba February, ano yun, yung mga Chinese? Ano tawag mo? Kultura nila yun, nakikigaya yung Pilipinas. Di ba? Yung mga pusoy ba tawag doon? May mga gumaganyan pa. Punsoy. Yung mga palaka pa nakapatong sa ano. Pero ang sabi ng Biblia, yung nagbubuhay ng matuwid, mabubuhay ng masagala. Pero pag natin si Lord, hindi ka nabuhay sa mga pangitakin, sa mga nakita mo, sa mga tradisyon, sa mga kultura ng bawat lugar na nakikigaya ka na. Ano ba? Pagkatapos sa February, ang susunod dyan ay Valentine's Day. Sabi kasi yung mga pista, mga taon, mga buwan, Valentine's Day, pangatlo, no? Pangatlo na yung Valentine's Day. Di ba siniselebrate yung Valentine's Day? Pagkatapos ng bagong taon, susunod yung pesta ng mga Chinese. Tapos pagkatapos ng Valentine's Day, mahal na araw. Di ba? Sasamahin natin kasi sinabing natin ko mga taon, mga buwan. Nagsisisi natin. Nagmamahal na araw ko ba tayo? Hindi na. Wala naman mahal na araw sa Biblia. Siya, oh. Sabi ni Ate Arlene, pagod na siya. Amen. Pagod. Ikaw din. Amen. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Yung mga selebrasyon na hindi nakalagay sa Biblia, yun ay mga minarang katuruan natin sa ating mga ninuno. So, hindi tayo ito na pinagpapala ng Diyos. Amen ba? Amen. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos sa mga ganung aral. Sa mga ganung natutunan natin mga sinusunod. Ano susunod sa mahal na araw? Mother's Day, Father's Day, di ba? Mga day-day.
praise. Pagod ka na din? Bakit tumigil? Gusto pa ako salita. Jesus. Amen? Maraming mga taon, mga buwan, mga araw. Mother's Day, Father's Day. Ano ba yung susunod? Celebration ng... Amen? Diba? Sineselebrate yung kamatayan ng mga... Pinagpupuli ko na rin yung pagkamatay ng kanilang pamilya. Tuwa-tuwa pa silang sineselebrate. Patay-kamatayan ito. Mag-aaral tayo ng marami. Natuwa ka na iniwan ka ng pamilya mo. Nagsiselebrate ka pa. Amen? Oh, tama po ba? Pagkatapos nun, selebrasyon sa mga namatay ay undas. Ang ilan yun? Pangwalo, undas. Diba? Hanggang sa dumating yung Pasko. Mga buwan, mga taon, lahat po ay may mga tradisyon. Eh, hindi naman nakasaad sa Biblia yung mga kapistahan, sa bawat mga birhen, sa mga santo. Sineselebrate po yun ang mga taga-sanlibutan. Hindi ka ba masaya kung taga-Jesus is Bible ka? Siyempre, maging masaya ka kasi malaya ka. Amen. Hindi ka na maalipin ng mga taon, ng mga kapastuhan, lahat ng mga kinig, hindi ka na alipin yan, kundi alipin ka na ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. At ang sinusunod mo lamang ngayon kung ano yung nakasaad sa salita ng Panginoon. Amen. Amen po? Kaya wala mo naman sa taga-Jesus is Bible. Lahat dito nagpapatuto yan para masaya, maginhawa, lahat ng bagay na bagay na kayo sa Diyos. Kung noon hindi mo nararanasan, kung ng kamalasan yung nararanasan mo, ngayon hindi na, iba na. Ipinagpapasalamat mo yung karanasan mo sa tulong ng Diyos, napunta ka rito, lumaya ka sa mga maraming tradisyon, sa mga kultura na mga kung ano-anong bagay na nagpapahirap sa isip mo. Diba? New Year ngayon, namumutang tayo kasi wala tayong income. Kaya nagkaroon ng maraming banda para buenas ng pagpasok ng utang mo. Anong buenas pagkatapos ng January, bayan yung iniintindi mo? Di ba? Tama po ba? May tama po ba dyan? Amen. Mangutang tayo 5-6 para may pangalan. Kaya mo, saya-saya mo, pera ka ngayon, bukas na ubos mo na. Yung problema din, wala kang kita ng mga nakarang araw kapag walang pangbayan. Patong-patong yung porsyento ng tinutang mo kasi hindi ka nakakabayan. Eh kung hindi ka nangarap lang ngayon, di sana tahimik kang nabubuhay. Meron kang pang-sardinas, meron kang pang-pansin, meron kang pang-lakit, hindi ka naman problema sa araw-araw ng pagkain pagkatapos ng New Year. Kasi nabatyan mo yung pera mo sa tulong ng Diyos. Amen. Pero yung katuruan na na sinundan mo, swerte ba? Wala pang blessing doon. Lahat po yung may turo ng demonyo sa atin na tao. Salamat sa Lord. Pili tayo yung tinuturoan ng Diyos na makalaya. Ano? Amen. Kasi kaya yung walang iniisip na problema. Makontento ka, sabi ng Diyos mo kayo pera. Kaya yung kakontento sa buhay. Kung ikaw yung kontento sa buhay mo, sasamahan ka ng Diyos. Amen. Ano yung revelation kagabi? Magaganda yung revelation kagabi. Sabi, puminom ka ng tubig ng buhay at hindi ka makikukay. Kung ang buhay mo nakaalat sa Biblia, wala ka lang hinahanap kundi kung ano yung salita ng Diyos, doon ka na lang mabubuhay. Amen. Opo! Kaya buhay natin dito, kailangan na makakain lang, minsan lang. Kaya tinuturuan tayo mag-fasting, kasi darating ang panahon na magmamahal yung mga pagkain natin, hindi na tayo makakabili ng mga gusto natin. At isa alam natin kung paano tayo manapalangin para pag-isay na natin ng tiyan. Narating po yun. Kailangan natin matutunan kasi yung aral ng Diyos. Eh, di ba? Amen. Nakikinig po ba namin? Malalim kasi ang wala, bakit tayo nagkisami? Kasalanan ka tuloy ng kaisami na hindi tayo inaampo kayo, no? Kung mainit kasi, may ka lang tayo. Init-init naman, gising ng diwa ko. Kaya naman yun. Pero salamat sa kaisami, hindi tayo nililitan. Sana hindi kayo gising. Palapakan natin si Lord. Hindi. Hello. Kung papasalamat ako sa Panginoon,
Kagabi magtitinda na ako pa ako, nakapagluto na ako ng ganang wala akong rep. Yung mga kapatid ko nakapaligid sa akin, may mga sarado yung bahay. Nakaluto na ako na lang kung kaya muna. Hindi ko yung piling kainin. Kasi naman na kainin ko. Paano ba kung titinda na? Ito na yung kurang ko. Hindi daw siya makakapagtinda kasi may sabay na ganyan pagkakalala. Pero mabuti sa iyo. Nakatulog ako, gising na gising yung diwa ko kapag nagpapasting kami. Amen? Buhay na buhay yung diwa ko. Siguro kalooban yung radyo. Para, diba? Ikaw po ba dyan? Nagising pa ba kayo? Natutulog pa ba kayo? Amen? Amen. Paano kasi? Nung tinitin ako yung araw na kung hindi magtitinda na ng tabo dahil kailangan ng aking buhay, yung mga kailangan kasi po eh. At yung tindera ko, nangangailangan din naman. Tinda ko ng Sabado. Pero ako natuwa, kahit wala akong tinda. Bakit? Yung mga pagkain na yan, alam na gusto ko ng gagawin niya. Pero hindi ko siya pwedeng kainin kasi panghanap buhay ko siya. Bagamat gusto ko kumain nun, kasi kung kakainin ko yan, ano ba ititinda ko? Mangungutang ako para makapagtinda. Ay di ba mahirap yun? Katulad ang sinabi ko kanina. Kung ano yung mayroon ka, pasalamat ka sa ano ulang natin naman yan, magsardinas ka sa sardinas. Hindi mo kaya sardinas kumain, huwag ka kumain. Kung may pera ka, mamili ka ng gusto mo. Wala ka, di ba? Kung bibigay sa'yo. Kasi nang libo, kung namimili. Amen. Mag-yuyo-yuyo. Wala kang trabaho. Ano kaya sa tingin nyo? Yuyo ng trabaho. Sabi nung pandiga ko eh. Yan tayo mag-ipon-ipon sa bahay ni Diyan. Magkanya-kanya ng nadala. Inisip ko kanina ako mag-agawin ko dito. Salo-salo, sama-sama, tayo mga handa sa iyo. Ay, paano kung wala akong madala dito? Ako bubuto, wala akong gabi. Amen. Matutulog yan ako. Pipilitin yung sarili ko makipagsosyalan sa inyo. Eh kung makikipagambagan ako, wala akong anak na makikikain ako dyan. Tama po ba? New Year na yun. Sa kaya ng mga lamesa na yun. Maraming pagkain ng lamesa na yun. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mabuhay sa mga nilalamato. Kailangan nila mangyari yan. Yung mga puputok na yung kalumutan nila yan. Kasi magdadali yan sa kapamakan. Sa mga buhay natin na ito. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Nakunawain ko ba yung mga taon, mga buwan? Amen. Yung mga panahon na yan na ginugugol ng mga taga-sanlibutan, mga taga-mundo, yung mga selebrasyon na yan, nagaya ng tayo, ang sa atin na lang. Yung pagsalubong natin sa bagong taon, hindi natin inumasan kasi nagpapalitan ng tayo. Amen. Pero huwag tayo maging magano. Amen po? Amen. Huwag tayo maging magano. Yung tamang kain ko lang, yung tamang ko lang nakainin, hindi sobra-sobra, nagkakapanis na. Wala na yan, dahil mo naman kayang ubusin, nagluto ka ng sobra-sobra, alam mo yung limitasyon, magtatlo lang kayo nakakain. Dahil magago ka, gusto mo maraming handa, sayang yung handa mo. Tama po ba? Yung pagsalubong sa bagong taon, please, hindi ba yung pinagbabawal ng pastor eh. Magluto ka, magsalo-salo kayo ng pamilya mo kasi pagsalubong sa taon. Pero yung mga ibang kaarawan, hindi naman yung birthday na sinisigabat mo yung kaarawan mo eh. Yung mga kaarawan, mga taon na yung mga pagsama sa mga ganyan. Sinasaway tayo ng Diyos dyan. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo na yung mga tinatanong ng araw, mga buwan at mga taon, kailangan natin maging maganda. Amen. Napakalamin sa iyo. Huwag natin hayaan na igapos tayo ng ating mali paniniwala na nagdudulot sa atin ng kahirapan. Mahirap po yan yung sobrang gastos. Wala ka naman pinag-ipunan. Mahirap po yan. Naman po ba? Amen. Mas malaki pa yung gastos mo dun sa iyong budget. Mas malaki pa yung gastos na wala kang ng budget. Kinikita mo eh, 3,000 na. Ang gastos mo eh, 4,000. Saan magkakalang 1,000? Di ba sakit sa ulo? Amen po ba? Kung pupunawain mo po yun,
Ha? Wants mo lang yan eh. Hindi mo yan need. Diba? Maraming needs, maraming wants. Pero alam niyo, mas pinapriority yung needs, hindi yung wants. Diba? Tama po ba? Marami kang gusto. Hindi naman kaya ng budget mo. Kaya patong-patong yung problema. Dami kung sakit sa umbayaran. Ikaw yung pumili. Hindi sinabi sa inyo, Diyos, sa mga ganyang pagkakataon, mga ganyang okasyon, gumastos ka na hindi mo kaya. Amen? Amen. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, Hallelujah. Ang sabi po ng Kawikaan, nasusundan niyo po ba? Ang sabi po ng Kawikaan, 13 verse 21, ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay. Makinig kong mabuti. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay. Ngunit sa gana, ang pagpapala na sa matuwid ay naghihintay. Ano yung masama? Yung sobrang luho, masama po yan. Tama po ba? Yung sobrang luho, masama po yan. Pag sobrang ang luho, nagigipit ka, naghihirap ka, hindi po ba? Pero kung yung kaisipan mo, nakakayon lang sa kailangan mo, di ba magaan ang buhay? Masagana mo sa iyong kailangan, bakit hindi mo nilostay sa mga bagay na luho mo? Nakunawaan niyo po ba? Parang walang mag-job sa nakita. Eh, gabi, si Lord na bahala dyan. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay. Kaya yung sobrang loko, yung maraming ambisyon, masama po yan. Kaya nagkakadipit-dipit, nagkakabaon-baon dahil maraming gusto. Kaya naman po niya, sabi ng kapatid ko, bumili ka ng TV, kaya palit lang. Ang parang ito. Bumili ka ng TV, kaya palit lang, kaya naman magiging nagalaman libo lang. Uunahin ko ba sa mga trasuhan na pangangailangan ko ng mga TV na yan? Hindi naman niya gululot sa akin ng kabanalan. Salamat sa kung sumobra tayo, makakabili ako. Pero kung uunahin ko yan ay mahigit sa pangangailangan ko, hindi ko gagawin. Amen. Amen pa? Dagdag pa rin sa gastusin. Maghapang-manulong siya doon, nagdagdag. Sino magbabayad? Di ba ako? Walang nakapako, nakakama. Sarap na sarap sa pangulubo. Di ka alam yung gastos kanino nang lagay. Sa paghihirap ng nanay, mabuti na lang nagpis yung nanay nila. Eh kung wala, hindi na ba ulit sa pagkakautang? Eh, loko lang. Pero kung pagpalain ako ng gusto, pero kung isasabay mo siya sa iyong pangangailangan, wag na. Hindi naman niya magdudulog sa iyo ng pagkalim sa Panginoon. Tapos maaagaw pa yung panahon mo. Ibig sabihin na ihawak ko, nakatumama ka doon sa mga artista, diba? Halos pag din naman yung suot. Hindi yung Panginoon. Hindi, kainin mo. Ganyan kabuti ang Diyos. Amen. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay. Kaya huwag tayong maghangad ng sobrang bagay kasi yun ay masama. Amen po? Amen. At tungkol naman sa mga kaputok na nagtabaranggan ng malas, hindi nito nasabi ng Marcos, di ba? Ano sinabi ng Marcos sa 16 verse 17? Sa pangalan ko'y magpapalayas ka. Hindi sa pangalan ng kaputok. Diba? Sa sinturo ni Judas, hindi sa fountain, hindi doon. Hindi doon sa boy, bawang patawag doon. Maraming mga paputok na may mga pangalan, may mga quitis, nagpapalayas doon siya ng masamang espiritu, nagbibigay doon siya na swerte.
Swerte nung nung nakatuwing ko pa Kristiyano, ang swerte ko naman. Sabi ng Biblia, walang swerte sa Biblia eh. Pero basa pa kayong swerte sa Biblia. Paano lang nabasa mo na swerte ka sa Biblia? Wala kang mayroon? Wala po. Wala kang nabasa ang swerte. Ano ba sinasabi mo swerte ka? Sa tinagpala. Amen. Mapalad ka. Pinagpala ka. Walang swerte. Maswerte yan. Ibig sabihin ng swerte. Kastila ka ba at maswerte ka? Porque Kastila ka, maswerte ka na? Diba? Amen? Wala sa mundo. Kundi sa pananampalataya. Amen. Sa paggawa ng mabuti. Sa pagsunod sa Diyos. Amen. Sa paglaya sa mga tradisyon, sa paglaya sa mga kultura na hindi mo naman bansa, gaya-gaya ka. Kaya minamahal siyang Pilipinas kung ano-ano mga pungsoy, sinusunod. Bakit Chinese ka ba? Amen? Nagpalat ng mga taga Jesus is my life. Amen. Matalino ang pastor, natalino ng Diyos. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos araw-araw sa buhay niya. Maraming mabubuting bagay ang nakaranasan mo sa panahon at ikaw ay dumating sa Jesus Maria. Amen. Huwag mong kalilimutan yan. Kung bakit paulit-ulit kang bumabalik sa church kasi hinahanda mo palagi ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Kasi kung hindi ako nakuha ko sa Panginoon, ako, kung kanya mga okasyon, nasa medyo okay ako. Diba? Kumakawa ako ng bote ng anak. Pero salamat sa Panginoon. Siya'y mabuting Diyos. At hindi na niya gusto ipagpasalamat sa Panginoon. Maraming kabataan na may mga sakit na nararanasan. Pero sa Diyos ako pagsisindihan siya. Pakiramdam ko nasa 20 anyos na ako palagi. Malakas, malusog. Walang pinadaing sa buhay, wala yung mga problema gawa ng kaaway. Pero sa kalusugan, wala naman. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya saan ka pa? Lalabag ka pa ba sa utos ng Diyos? Manatili tayong nakasunod sa perfectong kalooban ng Diyos. Amen. Kung gusto mo makadama ng himalang pagpapala sa buhay mo, sundin mo yung aral ng Diyos. Amen. At habang ikaw ay nakikinig pag-ulay-ulayan mo kung pinapakinggan mo. Pag naunawaan mo yung pakinabang mo yan. Hallelujah. Hindi ka sumamba dahil gusto mo lang na maupo magpahinga. Hindi ko ganun. Ako kahit kailan, hindi ko pinangarap na mapunta sa lugar sa church. Sino ba nag-aakala? Na ako hindi man ako matinuti ko. Nabuhay ako ng puno-puno ng masayang. Wala na kakakilala sa inyo sa akin. Hindi ko gusto. Pero isa lang yung bagay na sinapamalan ko sa buhay ko sa Diyos. May isang bagay na narinig ko sa Diyos. Isang salita na tinandaan ko niya. At sinabi ko sa kanya mula sa araw na tatapusin. Nagtagumpay naman ako sa puno. Amen. Decision making lang yung paglaya. Sa sarili mo na yan. At hindi ko nakakalimutan kung bakit ako pumapayag dahil ng Diyos. Akala ninyo dahil kumakayo na sa harapan, okay na yung buhay. Hindi ko. Pinupulpos ako ng problema sa katulang. Pero lagi kong sinasabi, may Diyos naman. Walang magagawa yung mga problema at pagsubok hanggat ako'y sumusunod sa Diyos. Amen. Bakit? Ang Diyos ay nagbibigay ng katalinuhan. Amen. At higit sa lahat, habang ikaw ay nasa pagsubok, lalo kang tumatatag.
kailangan mo siyang tawagin, kailangan mo siyang lapitan, kailangan mo ilagay sa kanya iyong buhay kasi wala ka namang magagawa sa mga pagsubok na yan. Tanging Diyos na. Magkaganyan ma, mukha ba ako may problema? Hindi mo makita may problema ako sa personal ko sa kritikal. Hindi mo makita may problema. Bakit? Itinatago ng Diyos ang lahat mong bigat na dinadala. Itinatago ng Diyos. Dahil kaming Diyos lang ang dapat nakakaalam lahat ng mga problema pagsubok mo. Isa na nga, isang tao mayroong pinapagsabihan. Kung marami kang sikreto na ayaw mong malantag, dahil kahihiyan mo yan. Isumbong mo yan sa Diyos, sasabihin mo sa kanya, itago niya yan. At sabi niya, diba? Pinagsasabi na Diyos, ay walang tigil matungkas at ang pinagsasabi na Diyos, ayun, ipapadala ko sa Lord, yung mga sikreto mong kahihiyan mo. Paano mo natigil mo yung sikreto? Tama ko ba? Kung gusto mo pumayapa at sumaya ka sa likay mo at ang paligid mo, ang buhay mo punong-puno ng pagsubok, makapanatili ka sa Diyos at nananatili kang sumusunod sa Diyos, wala siyang laban sa iyo. Dahil gawa ka na ng kaawan. Amen? Tama mo umiiyak ka. Alam lang Diyos. Ang turo ng Diyos, mabuhay ka sa pananampalataya, huwag kang mabuhay sa mga kautusan at mga pinananampalataya. Amen. Hindi ka nabubuhay sa pananampalataya. Masakit. Kung alam mo yung pinangako ng Diyos, kakamtin mo yan sa pananampalataya niya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Mabuti mo ba ang Diyos? Amen. Pangako tayo na. Sobrang mabuti ang Diyos. Amen. Kasi noon, lagi sinasabi ng pastor, kung ikaw may problema na kanyang iyong kamo, pasas ka yung labas. Pero pag nasa Panginoon ka na, kahit ang isip mo, pasas ka na, pero tingin sa'yo ng tao ko basta Panginoon. Bakit? Protektado ng Diyos ang buong buhay ng pagkatao. Amen. Amen? Diba? Noon ang mga kasama ko, mga anak ko, uy, kinuha na sila ni Satan sa pananampalataya. Ay, may Diyos naman eh. Iilan lang dito sa pamilya dito yung may kasama. Paano kung magkakasama? Huwag mong tingnan sila. Tingnan mo yung Diyos. Amen. Hindi ako nakatingin sa aking paligid. Hindi ako nakatingin sa aking nararamdaman, sa aking mga anak. Walang nakasakong pagkaramdam, parang namalid na. Ang alam ko na lang, kung ano'y naglalaro sa puso at isip mo, yun ang alam ng Diyos. Dapat mo kung paglaruin sa kaisipan may masasamang bagay. Lagi mong isa-isip, yung pag-asa, yung pag-asa, yung pag-asa. Amen. Na dulot ng pananampalataya ay maganap sa panahon. Amen. Doon ako nakatingin sa pag-asa. Hindi sa kawalan. Pangit ang nararanasan ko. Harap-harapan sa talas ng iwanan. Anong gagawin ko? Ibayan mo po Maria para makatayo ka patungo sa Diyos. Amen. Ganun din ang gamitin ng mga kapatid. Amen. Huwag yung kaya na ilong kayo. Hindi nyo makakanasan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang masama ay nagkaan ng kahirapan. Pero ang matuwid, nagkaan ng kabubuyan ng kapayapaan. Amen. Kailangan natin maging masaya sa harapan ng Diyos kahit tayo ay mapinagdadaan. Amen. Amen po ba? Sa panahon ng
mabuhay sa mga pag-ibig. Pinagulatan natin sa ating mga magulang. Mabuhay tayo ayon sa sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Kalimutan na natin yung mga magkarong bagay. Manalangin kayo kung sa tingin nyo hindi natin ito pwede sabihin sa sanlibutan kasi wala naman sila pag sa salita ng Diyos. So paputok sila nakakapit para sila pagpalain. Pero sa kabila nun, bawal kumamit ng baril, di ba? Itong mahilig may mga baril, minsan lumulusot kung saan lugar, mayroon silang nakipinsala. Hindi po ba? Meron silang ito. Meron silang nakipinsala at wala silang alam na may napinsala sila pero alam yung gusto kanilang ginawa. Aray. Imin po. Yung may mga baril na kapuputok, binabawal yung batas. Sa bagong taon na natin tingin, di ba maraming na-disgrasya? Tamaan ng ligaw na bala, hospital, namatay. Pero walang alam yung nakatama dahil hindi niya alam kung saan pumunta yung bala niya. Pananagutan niya sa Diyos yung kanyang pagkakamali niya yun. Mabuti pa kung alam mo na ipagsisi mo kung hindi mo alam, paano ka magsisisi? Amen po. Kaya, masarap yung nasa Panginoon, tipid. Bawas gastos. Ano? Nabawasan tayo gastusin ninyo ngayong nasa Panginoon na kayo? Amen. Sobrang malaki yung nabawas. Hindi niya binilan si kulot ng Pasko. Amen? Kasi alam nyo na wala naman celebration sa Pasko. Pero noon, may ipin, may sapatos, may damit. Pero ngayon, kung ano nandyan, pagkasilin mo sa sarili mo. Salamat sa Panginoon. Wala ko nakita ng ano naman mga nakabago eh. Tinawagan sila ng Diyos sa magpapilin. Amen? Nasiyahan siya kung ano dati niya. Paulit-ulit na. Amen. Sobrang mabuti ang Diyos. Amen? Ang kalayaan ay biyaya ng Diyos. Kung ikaw nung may bilanggo na wala ka pa sa Lord, ay binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Samantalang mo rin ang kalayaan. Amen. At manatili kang kanitin ng Diyos habang ikaw ay naglilingkod. Doon nakapaloob yung pangako ng Diyos. Ang pagpapala